Record ko lang ah. Okay, mag-share ako ng screen. Ayan. Nakikita naman. Okay. Yan. Okay. Ayan. Teka. Ayan. 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 So, ito yung ating first curriculum 1 sa course 1 is 1:1. So, ang pag-uusapan natin dito is yung what is AI. And this is the under po siya ng curriculum 1 which is yung AI foundations. Okay. So, yung topic natin ngayon is about AI foundation. Ang content nito, syempre, you don't need to be technical, you don't need coding skills, you only need curiosity and yung closing lines, okay? Today, we remove confusion about AI forever. Okay. So, ang objective natin dito sa lesson na to, by the end of this lesson, you will understand what AI is really and what is not. And know the difference between AI, automation, and robots. Number 3, understand why AI exploded recently. And number 4, avoid beginning meet and feel and confident using AI. Okay. So, what is AI? So, imagine a super smart assistant that, sabi nga, learn from books. Ibig sabihin, mabilis kang natututo sa libro dahil meron kang super smart assistant and answer question instantly. Yan yung pangalawa, which is mabilis siyang nakakasagot sa'yo in a matter of seconds, nakakasagot na kaagad siya sa'yo. And ang AI is nakakapag-recognize siya ng patterns. Yun ang ibig sabihin ng AI. Mas mabilis siyang nakakapag-recognize ng patterns unlike sa isang tao or sa napakaraming tao because of the algorithm and learn from examples. Dahil ang AI is artificial intelligence, meron siyang tinatawag na machine learning kaya mabilis siyang nakakapag-learn sa mga example. Okay. So in a simple definition, artificial intelligence is a system trained to recognize patterns and make decision using data. So, ang keywords niya from nakakapag-recognize siya ng mga patterns and nakakapag-decision siya using data sa pamamagitan ng keywords, data, patterns, prediction, and learning. Ito naman yung mga what AI is not. Ibig sabihin, artificial intelligence, hindi ito siya. Ito yung mga misconception about sa AI, pero ang totoo, hindi siya ganon. Okay. Misconception, ang AI is not a human brain. 'Di ba? Malinaw naman sa atin 'yon. And hindi siya alive, hindi siya buhay. Wala siyang emosyon. Kaya it's not emotional. At lalong-lalong hindi siya magic. At bilang panghuli, hindi siya self-aware. Wala siyang self-awareness unlike ng isang tao. At yung important factor is, AI does not understand like human do. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi siya katulad ng tao na mas nakakaintindi. Meron siyang self-awareness, meron siyang emosyon, at mas matalino pa rin ang tao compare sa AI. Ano yung isa sa mga real-world examples kung paano gumagana yung AI? Ito yung madalas na nating nakikita to. Halimbawa, once na lahat naman tayo, karamihan is nakakapag-Netflix or meron tayong mga tinatawag na mga Netflix or mga katulad niyan like HBO, HBO Max, Disney Plus. Ang tawag dyan, may mga tinatawag na Netflix recommendations. So, pag nakakita kayo ng mga Netflix recommendations, gumagana na doon ng AI because nababasa ng AI yung algorithm mo kung ano yung mga
mga madalas mong pinapanood, yung madalas mong nakikita, madalas mong gustong mga genre pagdating sa movie. Ano pa? Facebook suggestions, mga suggested post or mga ads na napupunta sa iyo dahil na-recognize na ng AI yung madalas mong tinitignan, madalas mong nakikita at madalas mong binivisit sa Facebook. So dahil yung AI nagwo-work na siya, nire-recognize niya na ngayon yung mga pattern na gusto mong makita. That's why yun yung ipinapakita niya sa iyo sa Facebook. Perfect example ba dyan? Yung mga Shopee product suggestions, kung ano yung madalas mong binibili sa Shopee, madalas mong ino-order, siya na yung sinasuggest niya. And yung Google Auto Search. Yung Google Auto Search, napaka mabilis yan. Kung mag-type ka pa lang ng sample, magta-type ka pa lang ng how to CO pa lang naglalagay na siya ng search, ng auto search, or yung tinatawag na halimbawa, naglagay ka pala ng how to CO, bibigyan niya na ng suggestion na cook something, cook adobo, cook sinigang, or something like that. So, kung makikita niyo yung mga ganon, yun yung real world example na yung AI is nagwo-work. Okay, AI versus automation versus robot. So why people get confused? Many people mix up robots, automation, and AI. So let's separate them clearly. Ano ba yung robot? Ito yung definition ng mga robots. Physical machine that moves in the real world. Example, factory arms, delivery robot, robot vacuum cleaners. Yung key point niya, robots can use AI but they are not AI itself. Okay? So sa madaling salita, yung mga robot pinapagana na lang siya ng kumbaga ang nagpapagana sa AI nagpapagana sa robot hindi AI. Madalas nagpapagana diyan is yung machine na kinomand siya ng code. Okay? So hindi siya AI itself. Ano naman yung automation? Ang automation is a simple definition, a system that follows fixed rules. Example niyan, if nag-sign up ka sa email, magsesend ng email. If nag-sign up ka sa isang system, magsesend ng email verification sa iyo. Okay, if payment is complete, ma-activate yung account mo. So meron siyang tinatawag na command. Merong mga cron job, etc. So no learning, no art, no intelligence, just rules. Kaya kino-command 'yan ng program. May program na ginagawa sa kanya. So sa programmer side, yung tinatawag niya na if else. So meron siyang mga fixed rules lang na sinusunod. So hindi siya AI. Pero na-automate siya, nagkakaroon ng automation. Ano naman yung AI? Artificial intelligence, AI learns from data. Okay. Pag may datang pinasok sa computer, sa program, natututunan niya yun ng mabilis because meron tinatawag na machine learning. Okay? At ini-improve niya yung mga information. Nakakapag-recognize siya ng patterns sa napakabilis na sitwasyon, sa sabi nga napakabilis na oras. Nakakapag-recognize siya ng pattern. Yun ang kaibahan ng artificial intelligence. And nagbibigay siya ng mga predictions. Nagkakaroon siya ng mga predictions. And AI can power automation and robot, but it is different. So, yung dalawang nabanggit ko kanina, yung robot and automation, yung AI, kaya siyang i-empower. Kaya siyang i-enhance at bigyan ng mas matinding functionality. Okay. So, ito yung comparison table. Yung robot, automation versus AI. Ang robot, it can be physical, normally, hardware. May use AI. Ibig sabihin, pwede siyang i-power ng AI. Yung automation naman is a rule-based, fixed steps,
and no learning. Nakabase lang siya sa fixed command and fixed step. Hindi siya nagle-learn. Okay? Ang AI naman learns from data, pattern recognition, and improves over time. The moment na mas natututunan siya, mas lumalawak yung capacity ng learning niya, mas nagiging matalino yung AI. Okay? So, yan po yung comparison niya. And why AI exploded now? Actually, yung AI has existed since 1950s. So, why does it feel new? Bakit parang bago sa atin, di ba? Kahit 1950s pa lang naman, nag-i-exist na yung AI. Okay. Number one reason, yung massive data. The internet created billion of posts, videos, image, and conversations over time for the past 50 and 60 decades or 70 decades now. Okay. So, number two, so sabi nga, now we have now unlimited data. Number two, powerful computers. Today, meron na tayong tinatawag na cloud computing is cheaper now, mas mura na yung cloud computing ngayon compare nung mga nakaraang dekada. Yung GPUs are faster, yung mga GPU mas mabibilis na siya compare noon, 'di ba? So, yung processing power is massive. AI become affordable to train. So, yun yung mga reason niya, pangalawang reason. And yung reason number 3, language model breakthroughs. Okay, so companies like OpenAI, Google DeepMind, si Google, 'di ba? Yung separate division ni Google sa AI department niya, yung Google DeepMind, yung Anthropic na gumawa ng Claude. So, nagde-develop sila ng advanced large language model or LLMs. These models can understand language, na mas naiintindihan niya yung language ng iba't ibang bansa, ng iba't ibang nation, iba't ibang ethics. So naiintindihan na ng AI or ng mga language na yan, yung iba't ibang ng large language model na yan, yung iba't ibang languages. Even computer languages, mas naiintindihan niya na ngayon. It can generate text sa napakabilis na sitwasyon, and it create image. Pwede ka mas na-assist ka na mag-code, yung mga hard coder, yung mga full stack developer, mas nakakapag-assist na siya ng code. It can analyze documents, and that changes everything. So, yan yung mga reason kung bakit ngayon pa lang parang feeling natin bago yung AI. Kahit nag-i-exist na siya, last 1950s pa. Okay. So, pag-usapan naman natin yung mga common myths or yung mga parang ang tinatawag na yan is misconception or mas malalim pa sa misconception. Yung mga kinakatakutan na nakakapag-confuse sa mga beginners. Okay. So, let's clean up this early. Sabi nga, ito yung number one myths. AI will replace everyone. Mapapalitan daw yung lahat. 'Di ba? Mapapalitan daw yung trabaho, mapapalitan daw yung tao. Pero the truth is, AI replace task, not all humans. Yung task lang ang pinapalitan niya, pero hindi niya mapapalitan yung tao. Dahil may mga qualities yung tao na wala sa AI. Napakarami. Mga perfect example doon, yung emotion, yung connection, yung genuine connection, yung pagbibuild ng community na katulad ng ginagawa natin dito sa auto affiliates. Okay? New jobs are being created. Yun ang totoo, nagkakaroon ng bagong mga trabaho dahil sa AI. Kung i-adapt mo yung sarili mo sa AI. Perfect example niyan, kung ikaw ay graphic designer, kung multimedia artist ka, mapapag-iwanan ka talaga kung hindi mo i-incorporate or hindi mo aaralin yung AI. Pero kung aaralin mo yung AI, mas magle-level up yung yung job mo, yung trabaho mo kapag marunong kang gumamit ng AI. Dahil mas mapapabilis yung functions mo, mas mapapabilis yung task mo sa paggawa ng mga task, yung mga trabaho mo.
kung dati ginagawa mo ng isa, dalawang araw, ngayon kaya mo nang gawin ng ilang minuto lang or ilang oras lang. Okay. Humans can adapt and create new roles. Yun yung sinabi ko kanina. Number 2, myth. And number 2, AI is smarter than humans. Pero ang totoo niyan, AI is specialized. It doesn't understand meaning like humans do. So, it has no consciousness. So, sa madaling salita, hindi AI mas matalino sa tao. Besides, ang gumawa nga sa AI, ang gumagawa nga sa AI is tao. At sa totoo lang, mas magiging matalino ang AI kung matalino yung gumagamit. The moment na gumagamit is hindi pa siya marunong, wala pa siyang kaalaman, or baguhan siya pagdating sa paggamit ng AI, yung assistant niya, yung AI assistant niya is para rin siyang magiging baguhan. Para din siyang magiging beginner. Ganun po siya. So, it has no consciousness dahil wala po siyang pakiramdam, wala siyang nararamdaman, hindi niya alam kung tama o totoo yung sinasabi niya. That's why, sa mga susunod na lessons, maiintindihan niyo yung tinatawag na AI hallucinations. Later on, makikita po ninyo yon. Myth number 3, only programmers can use AI. Hindi po totoo yon. The truth is, today, anyone can use AI tools. No coding required. Ang kailangan mo lang, aaralin mo lang siya. The same kung paano mo inaral before, kung paano yung mga functionalities ng mga new technology, like cellphone, gadgets, etc. At yung myth number 4, medyo mabilis po ito. AI is dangerous and evil. So, yan po yung nakakatawa minsan, no? So, dahil sa makakapanood natin ng mga science fiction movie, akala natin, dangerous and evil. Pero ang totoo, AI is only a tool. It reflects how humans design and use it. So, tayo pa rin tao ang magpapagana sa AI. Malabo po mangyari yung nakikita natin sa science fiction, napapatay yung AI, gagawa ng masama yung AI sa tao. Hindi po mangyayari yon kasi ang tao pa rin, ang mga developers pa rin po ng AI, mga machine learning natin, is naglalagay pa rin po ng mga safety parameters and safety features para yung AI is maging compatible and maging design siya para hindi po maging harmful yung mga AI at lahat ng mga AI tools na nakikita natin in the near future pa. At number 5, if I use AI, I'm cheating. So, ito yung pinaka-importanting part ng myth about sa AI. Na kapag gumamit ka daw ng AI is nandaraya ka. Hindi po totoo yun. Okay? Kapag gumagamit ka ng AI, hindi ka nandadaya. The truth is, using AI is like using Google, using calculator, or using Photoshop. Nagkataon lang, it's a leverage. Mas mabilis lang. Kung dati, yung Google, kailangan mo pang mag-search manually. Yung calculator, kailangan mo pang pumindot ng marami and magsulat, magpindot, sulat. At sa Photoshop naman, kailangan mo talagang busisiin, matinding i-edit yung mga dapat mong i-edit. This time, mas mabilis lang siya. So, hindi siya pandaraya. Hindi ka nandaraya sa part na yon. Ang ginagawa mo lang, parang gumagamit ka lang din ng mga yan. Okay? So, pwede kayong let's play a game, it is allowed. Okay? So, this time, pwede na kayong tawag dito. Pwede kayong audio. Tayo. Magpe-play tayo ng game. Okay ba? Open nyo yung audio nyo. Okay, Chairman. Ayan. So, open nyo yung audio nyo. Ayan. This time, open nyo yung audio nyo. Let's play game, it is allowed. What's allowed and what's not? Let's find out.
Okay, so babasahin ko yung mga senaryo tapos malalaman natin kung allowed ba siya. Okay, allowed ba siya? Possibly allowed or not allowed. Yun lang yung maano natin. Okay, so scenario 1, ang answer dyan is allowed. Yan yung example. This would be allowed. Sam is using AI as a starting point. Then doing all actual writing and thinking himself. He's not copying content. He's using is like a digital brainstorm partner. This supports his learning. Allowed po siya. Ito yung scenario number 2. Ethan uses AI to summarize research article and includes the summary in his assessment. He checks the original article and uses it to guide his own writing. Do you think this use of AI would be allowed, possibly allowed or not allowed? Anong sagot? Possibly allowed. Yan, check na natin sa next. The answer is yes, possibly allowed. So, I think may natututunan kayo dun sa sa scenario na binigay natin. Number 3 scenario. Babasahin ko Lily uses AI to rewrite and improve her whole assignment, including phrasing and structure. She submits the AI edited version without checking it. Do you think this use of AI would be allowed, possibly allowed or not allowed? Not allowed. Ang sagot ay yes, not allowed. Okay, so yung tatlong scenario na yon, doon natin makikita yung mga susunod nating mga courses and mga topic, mas maiintindihan pa natin kung bakit yung mga sagot na yan is very simple, yes, pero bakit not allowed, bakit possibly allowed or but allowed yung mga sagot diyan sa tatlong senaryo na pinakita natin. Okay. Short answer reflection. Ito lang yung kumbaga require minimum sentence answered. In your own words, what is AI? Number 2, explain the difference between automation and AI. And why do you think AI exploded in the recent years? So yan yung assignment ninyo sa susunod na kailangan ninyong ipasa doon sa ating AI Academy system. Okay? So ang required minimum dyan is 2 to 3 sentence answered. Ayan.